Hindi mo inaasahang magiging ganito ka-solid agad ang koponang dumaan sa malaking balasahan nitong off-season. Hindi sila dapat mag-uumpisa ng 14 na panalo at 5 talo. Makasungkit ng 9 na sunod na panalo at maging top 5 sa depensa at atake. At tumapos ng laro na parang veteranong koponan. Pero nagawa yan ng Toronto Raptors. At ang pinakamatindi rito, mukhang totoong-totoo ng laro nila. Sa nakalipas na mga taon, kaya ng Raptors ang lahat maliban sa umiskor sa half-court. Halimaw sila sa transition. Palagi silang kabilang sa pinakamalulupit na defensive team sa liga at taon-taon silang nakakahanap ng paraan para kumuha ng rebound. Subalit kapag bumagal na ang takbo ng laro, doon na tuluyang guguho ang opensa ng Raptors. Kapag pinilit mo ang Toronto sa mabagal at pukpukang laro, malaki ang tsansa mong talunin sila. At iyan ang kwento nila sa nakalipas na 4 na season. Taon-taon nakabaon ang Raptors sa ilalim ng NBI pagdating sa half-court offense. Kabilang sa bottom 6 ng liga sa bawat nakaraang 4 na taon. Pero ngayong season, tuluyan na itong nabaligtad. Nasa pang-5 na ang Raptors sa pinakamahusay na half-court offense sa NBA na may 100 at 3.2 puntos bawat 100 possession. Hindi ito basta maliit na pag-angat lang. Mula sa sirang sistema, naging maasang makina sila sa loob lang ng isang gabi. Mangyayari lamang ito dahil sa wakas ay hawak na ng Toronto. Nawawala sa kanila mula kay Kawhi Leonard. Sa wakas may tunay na silang half-court star muli. At ang star na yon ay si Brandon Ingram. Ito mismo ang dahilan kung bakit dinala siya rito. Hindi para maging 30 puntos na scorer gabi-gabi at solohin ang bawat possession sa opensa, kundi para bigyan ng koponang ito ng katatagan sa tuwing babagal na ang laro. Ibinibigay niya sa Toronto ang matagal na nilang ipinagdarasal ang pagiging maaasahan. Noon bawat huling segundo sa shot clock ay parang sugal. Ngunit na yun kontrolado na nila ang bawat tira. Kayang-kayang makuha ni Ingram ang paborito niyang tira sa tuwing kailangan ng koponan. Kaya niyang dalhin ang defender niya sa mid-range. Kaya niyang parusahan ang mga switch. Kaya niyang tumira ng walang screen. At pinupuwersa niya ang tulong ng depensa na tuluyang bumabasag sa formasyon ng kalaban. Para sa Toronto, bagong teritoryo ito. Sa unang pagkakataon, ang pagpapabagal sa Raptors ay hindi na garantiya para sila ay talunin. At ang naging epekto nito ay napakalaki. Si Scottie Barnes ang kitang-kitang nakinabang sa pagdating ni Ingram na nakakatawa dahil noong pumutok ang trade, inisip ng marami na hindi sila magkakasundo sa laro. Sabi ng iba, kasama na ako roon dahil pareho sila ng posisyon. Masisira ang spacing nila at inasahan na talaga ng lahat. Nahihina ang opensa nila sa halip na bumuti. Kaya naman wag na wag nating husgahan ang mga duo sa papel lamang. Kailangan mo silang isa lang sa court at hayaang magpakita ng gilas. Dahil si Brandon Ingram nang pumapasan sa kanilang half-court offense. Biglang naging sagip si Scottie sa mga gipit na sitwasyon. Imbes na siya ang bantayan ng todo ng depensa. Kapag nag-double team kay Ingram, si Scottie ang nakakakuha ng bukas na pasa. Kapag maliit ang nag-switch kay Ingram, kaya ni BI na magpakitang gilas at magpakahalimaw. Kapag umatras naman ang depensa sa drop coverage, madaling nakakatira si Ingram. At kapag binantayan ng higit si Brandon, si Scottie Barnes naman ang gagawa ng play. At huwag kalimutan si Ingram ay isa sa ilang manlalaro na kayang kumuha ng magandang tira kahit saan sa court nang hindi umaasa sa tulong ng screen. Iyan pa lang, ito ang gumabago sa lahat at ang rason sa kanyang 21.8 puntos kada laro, 5.9 rebounds, 3.7 assist at 1.1 steals kada laban. Lahat yan sa 53% effective field goal shooting. Hindi lang basta bakanteng istatistika ito. Ito ang mismong profile na nawala sa Toronto simula nung umalis si Kawhi Leonard. Ngunit ang pinakamaganda rito ay ang binuksan ng kanyang presensya para sa buong roster. Lalo na kay Scottie Barnes. Mas pinaluwag ni Ingram ang laro ni Barnes sa bawat paraan. Kaya naman ito na ang pinaka-efficient na simula ng season sa buong karera ni Scottie Barnes. Kung talagang nais ng Raptors na umabante ng husto ngayong season na ito, malinaw para sa akin na dapat ayusin ni Scottie Barnes ang dalawang bagay. Ang kanyang 3-point shooting at agresibong pag-atake sa basket. At ang matindi ginawa niya pareho.
Noong nakaraang season, tinalikuran niya ang 3 sa dulo ng taon kung saan 27% lang ang kanyang may pasok at itinuturing na lamang siya ng ibang koponan bilang isang non-shooter. Ngunit ngayon, umakyat ito sa 39% sa mahigit 3 tira kada laro. At hindi lang ang porsyento ang kaibahan, kundi ang katotohanang nirerespeto na ngayon ng depensa ang kanyang tira. Ang pagbabagong ito ay tuluyang nagpabago sa buong opensa na meron ang Raptors ngayon. Mas may espasyo na ngayon si Ingram at mas bukas ang mga driving lane. Hindi na pwedeng magabang na lang ang 4 na defender sa loob ng paint. Ang pagiging shooter ni Scottie ay nagbukas ng maraming oportunidad para sa Raptors at ito ang pangunahing dahilan kung bakit mas gumanda ang kanilang opensa. Napipilitan ng iba na pumili ng kanilang lason at madalas mali ang nagiging desisyon nila. Nandyan din ang mas pinahusay niyang finishing. Noong nakaraang season, mahina siya sa transition na may isa lamang puntos kada possession na nasa ilalim ng buong liga. Ngunit ngayon, umakyat ito sa 1.3 puntos kada possession sa mabilisang transition na naglalagay sa kanya sa top 80 percentile. At diyan talaga nararapat ang isang manlalarong biniyayaan ng ganyang pangangatawan. Isa pa rin ang Toronto sa pinaka-agresibong transition team sa buong NBA. Ngunit ngayon ay nasusulit na nila ang bawat pagkakataon dahil epektibo na itong tinatapos ni Scottie. Kapag ang pinakamalakas at versatile na manlalaro ay naging maasahan sa transition, nagiging mas matatag ang inyong buong opensa. Hindi lang ito tungkol sa mga fast break points. Ito ay tungkol sa maagang rim, pressure mismatch at pagpapaurong sa depensa. Iyan ang gawa ng mga elite transition player kahit nasa half court pa sila. At mukhang banta na si Scottie Barnes, ngunit may higit pa rito. Gaya na aking nabanggit, napakahalaga ng kanyang rim pressure sa half court. Noong nakaraang season, 22% lamang ng kanyang tira ang malapit sa ring. Ngunit ngayon, umabot na ito sa 31% na nagpabago sa kanyang opensa. Mas kaunti na ang kanyang pilit na mid-range jumpers. Mas agresibo na siyang umatake at tinatanggap ang pisikal na laro. At kapag siya ay na-fouled, pinaparusahan niya ang kalaban dahil na yung season na ito. Gumagawa si Scottie Barnes ng 86% mula sa free throw line na itinuturing na elite para sa kanyang tangkad. Napakalaking bagay nito. Sa kanilang laban kontra Indiana, 14 sa 14 ang kanyang naipasok sa free throw line para sa 2 puntos na panalo. Isipin mo yan, kung 11 lang sa 14 ang naipasok niya, tsak na talo ang Raptors. Ganun lang kasimple. Ramdam na ramdam ko ang malaking pagbabago sa laro niya. At ngayon, kitang-kita na ang resulta. Halata namang mas matalino na ang mga tinitira niya ngayon. Mas madalas na siyang umaatake sa loob at iniwasan na ang mga pilit na tira na gusto ng depensa. At dahil dyan talagang sumabog ang pagiging epektibo niya sa court na yon. Ito mismo ang bersyon ni Scottie Barnes na gustong makita ng mga fans sa kanyang ika-5 taon. Nag-a-average ng 11.5 puntos, 7.9 na rebounds, 5 assists at 3 pinagsamang steals at blocks kada laro. Ginagawa niya ito sa 55% shooting. Tugma na ang stats sa naging epektibong laro niya. At kapag isinama mo itong si Scottie Barnes kay Brandon Ingram, bigla kang magkakaroon ng matibay na pundasyon ng 2 star player. Ito ang tambalang matagal nang hinahanap ng Toronto, simula na magtapos ang panahon ni Lowry at DeRozan. Pero ang tanging dahilan kung bakit ito epektibo ay dahil sa iba pang mga piyesa na saktong-sakto ang laro sa kanila. Ang nakakagulat sa lineup na ito ay wala silang nakasanayang Big 3. Sa halip, mayroon silang mga talentadong manlalaro na saktong-sakto sa sistema na gusto nilang patakbuhin. Kunin nating halimbawa si RJ Barrett na nagpapakita ng pinakamagandang laro sa kanyang karera bago siya na injury. Nag-a-average siya ng 11.4 na puntos at 4.8 rebounds, kasama ang 3.8 assist sa 57% epektibong shooting. At napakasimple lang ng halaga na ibinibigay niya sa koponan. Nagbibigay siya ng matinding pressure sa rim na hindi kayang gawin ng iba. At kapag may ganyang manlalaro kasama ang 2 playmaking wings, mapipilitan ang depensa na gumawa ng mga desisyong hindi nila gustong gawin. Pinupuwersa ni Barrett mag-collapse ang depensa na nagbubukas ng court kina Scottie at Ingram, kaya napaparusahan niya ang mga kalabang sumusobra sa tulong. Nagiging pangatlong option siya sa starting lineup kapag kinakailangan.
at nagsisilbing pampakalma sa bench kapag nagsisimula ng bumagal ang opensa ng koponan. At doon ko talaga nakita kung gaano siya kahalaga nung nawala siya. Ang huling dalawang laro ng Raptors na wala siya ang naging pinakamasamang opensa nila ngayong season. 97 puntos lamang laban sa Indiana. At kahit nanalo laban sa Cleveland, kailangan pa rin nila ng 37 mula kay Ingram para makalusot. Dahil hindi sila makashoot sa labas at nakagawa lang ng 28% mula sa 3-point line. Dito mo talaga masasabi kung gaano kahalaga ang tulong na hatid ni RJ Barrett. Hindi naman siya matatawag na isang superstar, pero nagagawa niya ng saktong-sakto ang papel na kailangan ng koponan. At nariyan din si Immanuel Quickley na sa wakas ay bumabalik na sa kanyang dating forma. Noong simula ng season para may mali, ang pacing, kumpiyansa at timing hindi ko talaga nagustuhan. Pero simula nang makabalik sa buong laro si Jakob Poeltl, biglang bumalik sa kondisyon si Quickley at nagpakita ng laro na talagang inasahan ng Toronto sa kanya. Nagtatala siya ng 16.7 puntos, 5.1 rebounds at 5.8 assists. At 1.3 steals sa 60% shooting. At kitang-kita ko rin na tugma ang laro niya rito. Magandang takbo ni Quickley sa kanilang pick and roll. Nakakakuha ng ritmo sa labas at nagbibigay ng stability kapag nakaupo sina Ingram at Scottie sa bench. Kontrolado niya ang laro pero hindi matatakuting umatake. Agresibo pero hindi nagmamadali. At ito talaga ang bersyon niya na kailangan na yon ng koponan. Hindi na lang siya basta pampasigla sa bench ngayon. Siya na ang playmaker na nagpapakalma sa lahat kapag mabilis na ang takbo ng laro. At ang pagkakaroon ng ganyang klase ng player sa starting five ang malaking dahilan kung bakit epektibo ang koponan. At pagdating naman kay Jakob Poeltl, sa tingin ko isa siya sa pinaka-underrated sa buong NBA at lalo na rito sa koponan. Center siyang hindi kailangang laging humawak ng bola para baguhin ang laro. Pero ramdam ang epekto niya sa bawat daloy ng kanilang opensa at sa buong ritmo ng kanilang depensa. Kitang-kita ang epektong yan sa laban nila kontra Indiana. Dulo na ng crunch time. Nagpakawala siya ng dambuhalang supalpal sa akala mong libreng layup ni Pascal Siakam para maibalik ang bola sa Raptors. At alam niyo naman ang sumunod. Ang mga ganyang klaseng laro hindi laging kasama sa mga highlights kung hindi mo tititigan ng maayos. Pero ang play na yan ang nagbigay daan para makatira at maipanalo ni Ingram ang laban. Si Jakob Poeltl ang nagbibigay ng istruktura. Hinahon at matatag na depensang hindi nila kayang magawa kapag wala siya. At kapag tiningnan pa natin ang kanilang bench, ang lalim ng roster na ito ay naging malaking bentahe na rin. Grabe ang galing ni Jamal Sheed sa paghawak ng second unit. Nagbibigay naman si Mamoon ng lakas sa frontcourt habang maganda ang laro ni Jacoby Walter sa magkabilang dulo. At maging si Grady Dick ay nakahanap na rin ng maaasang papel sa koponan. Isang taon lang ang nakakaraan ang Raptors ang may pinakamahinang bench sa buong NBA. Pero ngayon, tila hawak na nila ang isa sa pinakamalalim na rotation sa liga. Dito ko nakikitang unti-unting nabubuo ang lahat para sa Toronto. Dahil para sa akin ang pinakaiba ng lumang Raptors sa ngayon ay hindi dahil sa bagong sikat na manlalaro, bagong sistema o magandang simula ng season, kundi dahil sa wakas ay nakabuo na sila ng isang matatag at pare-parehong estilo ng laro sa magkabilang dulo ng court. Noong nakaraang season, umasa lang sila sa gulo sa mga offensive rebounds, sa transition, traps at turnover, at piliting makipag-unahan sa takbuhan ang kalaban. Umubra ang ganyang klaseng laro sa ibang koponan o sa ilang gabi. Pero hindi ito ang sistema na pwede mong asahan para sa buong season. At siguradong hindi mo maasahan kapag nandoon ka na sa mga krusyal at mabibigat na sitwasyon. Pero ngayon, nakikita ko ang bagong sistema na nagbibigay sa kanila ng matatag na pundasyon sa opensa. Binago talaga ni Brandon Ingram ang simula ng bawat atake nila. Agad niyang pinahihirapan ang depensa sa pagpunta sa kanyang paboritong pwesto. At ito ang nagbibigay daan sa Raptors para bumuo ng solidong opensa imbes na umasa lang na mapunta ang bola sa magandang tira. Dahil kay Brandon Ingram bilang sentro, nagiging tunay na koneksyon si Scottie Barnes sa loob gamit ang kanyang lakas at underrated na playmaking para samantalahin ang mga mismatches sa halip na pumuwersa na mahihirap na tira kapag dahol na sa shot clock. Kapag pinagsama ang dalawang tungkuling yan, lahat ay magiging maayos na. At ito ang dahilan kung bakit nasa pang-anim na pwesto ang Raptors sa opensa na may 119.2 puntos bawat 100 posesyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi nakahinaan ang kanilang half-court offense. Napatunayan na itong sandata pang 5 na sa buong NBA.
Pero sa tingin ko, sa depensa talaga natin, nakita ang mas malaking pagbabago. Nagsimula sila sa 1 at 4 habang nagpapapasok ng 100 at 28 puntos kada laro. At sa tingin ko rin tila hindi gumagana ang sistemang gustong ipatupad ni Coach Darko noong simula. Pero pagkatapos nito, naging isa na sila sa may pinakamagandang sistema ng depensa sa liga. Pangatlo sa buong NBA, habang nililimitahan ng mga kalaban sa 100 at 10.7 puntos bawat 100 posesyon. Napakalaking pagbabago nito at ang pinakadailan ay ang kanilang maayos na istruktura. Sa halip na umasa sa magulong traps at pilit na agaw dumedepensa na sila ngayon ng may malinaw na layunin. Sabay-sabay ang ikot, sinasadya ang bawat pagpalit at iba-iba ang ginagamit nilang depensa na parang kopo ng talagang alam ang ginagawa. Ang laro nila laban sa Cleveland ang naging pinaka-blueprint. Inupakan nila si Donovan Mitchell, pinagtulungan agad nang hindi naman sumusobra ang depensa para mapilitan niyang ipasa ang bola bago mabilis na bumalik para bantayan ang mga shooter. Walang forma ang mga galaw nila pero epektibo, kaya nalimitahan si Mitchell sa 17 puntos lang mula sa 30%. Ganyang klaseng laro ang nadadala mo kahit saan ka magpunta. At ang pinakamagandang patunay na mas maganda na ang sistema nila ay makikita sa huling minuto. Dahil na yung nakakapuntos na sila sa half court at nakakadepensa na may konsistensya. Ang Raptors ay biglang naging isa sa pinakamatitinding koponan sa dulo ng laro na may record na yon na 7 at 2. Walang nakahula niyan. Pero kitang-kita mo naman sa bawat pag-atake nila, sa tiwala nila sa sarili nilang opensa, at sa kung paano sila hindi nagpapanik sa depensa at kung paano alam ng bawat manlalaro ang gagawin nila at kung kailan ito dapat gawin. At pwede mong tignan ang schedule nila at sabihin na hindi pa naman sila nakakalaban ng totoong malalakas na koponan. Pero ang ginagawa ng sunod-sunod na panalong ito ay pinapatatag ang tiwala nila sa sistema. Ang ganitong uri ng tiwala ay mas mahalaga kaysa sa iniisip ng marami. At ito ang malaking dahilan kung bakit ang bersyong ito ng Raptors ay ibang-iba kumpara sa nakita natin noong mga nakaraang taon. Kaya ang malaking tanong ngayon, seryoso ba talaga sila? Makatarungang pansinin ang dali ng mga nakalaban nila dahil hindi pa naman talaga sila napapasabak ng husto. At siguradong magkakaalaman din sa huli. Sa Enero at Pebrero magsisimula ang totoong hamon dahil makakaharap na nila ang mga koponan tulad ng Denver, New York, Orlando, Boston at Philly. Sila ang mga koponang susubok kung saan ba talaga gawa itong buong pwera at puso ng Toronto Raptors ngayon. Pero kahit ganun pa man, hindi mo pwedeng balewalain ang mga naipakita na nila ngayon kapag kasama ka sa top 5 sa opensa at top 5 sa depensa. Para lang yan sa mga pinakamahusay na koponan sa buong liga. Ang ganyang uri ng balanse ay hindi tsamba lang. At kapag pinanood mo kung paano sila manalo na may sistema, disiplina at isang tunay na laro, mahihirapan ka nang sabihing sinwerte lang sila sa simula. Ang tagumpay ng Raptors ay nagmumula sa isang totoong kakayahan. At iyan talaga ang dahilan kung bakit napakahirap sabihing hindi sila totoo magaling na koponan na yon. Siyempre, marami pa silang dapat patunayan at mahaba pa ang tatahakin nila. At wala pang magsasabing kampeon na sila ngayong Nobyembre. Pero napakagandang simula nito para sa kanila, marahil ito na ang pinakamagandang pangarap na natupad para sa koponan. At kung pag-uusapan naman natin ang mga koponang nagpakita ng tunay na gilas, ang Lakers ang posibleng pinakamagandang halimbawa kung gaano kabilis magbago ang lahat kapag nagkaugnay-ugnay na ang mga pyesa. At kung gusto mong makita kung paano ginawa ng Lakers ang kanilang sarili bilang isa sa pinakamabangis na opensa sa buong liga ngayon, ay pwede mong panuorin ang buong pagsusuri sa video na ito ngayon.